Alam nyo ba kung paano pagandahin ang ating lupa sa loob ng 2 taon sa pamamagitan po ng regenerative farming o mas kilala bilang carbon farming? Hello mga ka-agri! So in this video, pag-uusapan po natin yung soil health. Medyo technical siya pero susubukan po namin ipaliwanag sa inyo ng simple para mas maintindihan natin kung ano ba yung carbon farming. Paano ba natin mapapanatili na malusog ang ating mga lupa? Kami na! Yung ituturo po namin sa inyo, applicable siya sa lahat ng farming system, mapa urban, backyard, small scale farm, o kahit po large scale farm pa. Ano ba ang carbon farming? Ang carbon farming po ay isang pamamaraan kung saan pinapataba natin yung lupa sa pamamagitan ng pag-iimbak ng carbon. So paano nangyayari yun? Yung mga halaman, meron siyang 3 basic element na kailangan para makapag-produce po siya ng sariling pagkain. Yung sunlight, water, and carbon dioxide. Pinaprocess niya po yan through photosynthesis. Nangyayari po yan sa mga dahon ng ating mga halaman. Yung carbon dioxide, which is yung CO2, kukunin po yan ng mga dahon, i-absorb ng halaman, tapos i-breakdown niya yung CO2 into carbon tsaka oxygen. Yung oxygen, i-release po yan ng mga halaman sa ating atmosphere. Yung carbon naman, magiging sugar. Yung iba, magiging carbon compounds na mapupunta po dun sa ugat ng ating mga halaman at i-disperse niya po sa lupa. So, once na na-disperse po ng halaman yung carbon dyan sa lupa, yung mga carbon compounds na yan ay nagiging pagkain po ng mga microorganisms. Etong mga microorganisms naman, sila yung nagbi-breakdown ng mga organic matter na nandyan sa lupa para maging available nutrients na magagamit ng ating mga halaman. Meron po silang symbiotic relationship. Habang dumadami po yung carbon na naiimbak natin dito sa lupa, dumadami rin po yung mga microorganisms. Etong mga microorganisms na to, pati po yung mga earthworm, meron po silang sinisikret or nilalabas na mga waste. Yan po yung tumutulong para i-bind, para siyang glue, nagbabind doon sa lupa, gumaganda yung structure ng lupa o yung tinatawag nating aggregated soil. So yung structure po niyan, mas nakaka-penetrate yung oxygen, pati po yung tubig. Kaya mapapansin nyo po sa mga lugar kung saan malulusog yung lupa, so hindi po siya binabaha, mabilis pong mag-subside yung tubig. Makikita po natin yan sa forest or sa kagubatan na hindi po nadidisturb ng mga tao. May mga experiment po na ginawa yung mga scientist. Pinag-compare po nila yung lupa galing po sa forest, yung mga untouched land, yung farm na hindi po kinultivate, yung ginamitan ng carbon farming, pati po yung lupa na nasa conventional farming. Nakita po nila doon yung pagkakaparehas nung no-till, yung hindi po kinultivate na lupa, yung gumamit ng carbon farming, halos similar po siya doon sa lupa na galing po sa forest. Pero po yung lupa na galing sa conventional farm, matagal po mag-absorb, mas marami pong nawawash out na tubig, hindi po nag-absorb yung lupa. So yun po yung kaibahan nila, meron silang malaking difference pagdating po sa structure. Tapos isang experiment pa, gumamit sila ng clear tube, nilagyan po nila ng tubig, tapos kumuha ulit sila ng soil sample sa galing sa forest, farm na nagka-carbon farming, pati po sa conventional farm. Nakita rin po nila yung difference. Doon sa forest, makikita nila hindi po nag-break yung lupa. Hindi po siya naghalo doon sa tubig. Malinis yung tubig, clear yung tubig. Ganon din po doon sa nag-carbon farming. Pero pagdating po doon sa conventional farming, nadurog yung lupa, kumalat at dumumi yung tubig. Ibig sabihin, hindi po binded yung lupa. Wala kasing mga buhay na microorganisms na nagsikret ng mga glue doon sa lupa. Kaya po iba yung structure ng lupa ng conventional farm. Kaya i-share ko na po sa inyo yung 5 principles ng soil health. Number 1 ay limit yung disturbance ng soil. As much as possible, hindi po natin ma-disturb yung soil structure, mapa-mechanical man yan at chemical. Ano ba yung mga mechanical? Yan po yung paraan natin ng pagkukultivate. Kung gumagamit tayo ng mga traktora, yung kanilang plow, nangyari po kasi doon, malalim yung hinuhukay ng traktora. So pag naghukay siya, ma-open yung lupa, ma-expose yung mga microorganisms sa sunlight at mamamatay. Tanong, paano kung malapad yung farm? Hindi naman pwedeng hindi natin i-cultivate.
So meron pong paraan na ginagawa yung mga nagka-carbon farming, yung plow na ginagamit po nila mababaw. Nagko-cultivate yun ng lupa. Pagdaan po ng traktora, i-cultivate niya yung lupa pero napakababaw lang. Eksakto lang po kung saan pwede sila magtanim ng seeds. So ganun lang po kababaw, hindi na di-disturb yung soil structure, hindi na i-expose yung mga microorganisms sa sunlight, kaya hindi po sila namamatay. Pagdating naman sa chemical, so kapag ka nag-a-apply kayo ng mga chemical fertilizer, chemical insecticide, fungicide, pesticide, pati po herbicide, nakakaapekto po yan sa mga living organisms na nasa lupa. Pwedeng masira at mamatay yung mga microorganisms na kakampi po natin sa pagsasaka. Yung mga chemical na yan ay lumalaban sa nature. Wag po natin labanan yung nature, kakampi po natin yan. So kailangan lang natin makiayon sa kalikasan. Ano ba yung mga natural na pamamaraan para i-save po yung mga microorganisms. Number 2 principle ay yung natural armor. Kailangan po natin protektahan yung ating lupa. Parang katawan din po ng tao, yung balat natin, yan po yung nagpoprotekta sa ating katawan. Ganon din po sa lupa, kailangan po natin protektahan yung pinaka top layer. Kung kaya nyo po mag-apply ng mga natural na mulch, gawin po natin para po hindi ma-expose yung lupa sa sunlight. Third principle ay yung diversity. As much as possible, magtanim po tayo ng iba't ibang crops o yung polyculture. Huwag po natin i-practice yung monoculture, yung isang crops lang. Yan po kasi yung madalas na itinatanim ng mga conventional farm. Kung nagtanim sila ng talong, hekta-hektarya, puro talong. So kailangan po ang i-practice natin yung pagtatanim natin ng iba't ibang crops para mayroon silang symbiotic relationship sa bawat isa. So tulad po dito sa aking backyard farm, meron akong tinanim na munggo. So itong mga munggo, yung mga sitaw ay legume plants. Tumutulong po sila para pagandahin yung ating lupa. Dahil yung kanilang ugat ay special, tinitirahan po yan ng mga nitrogen fixing bacteria. So ito pong mga bacteria na to, sila lang yung may kakayahan na i-convert po yung nitrogen sa hangin para maging ammonia na pwedeng magamit ng mga halaman. Number 4 ay living roots. So kailangan lagi pong may nakatanim doon sa ating lupa. Wag na wag po natin hahayaan na naka-expose. Kung may nakita kayong mga open spaces, taniman nyo po na ibang crops. Kasi ito pong mga living roots na to, sila yung way para po makapag-imbak ng mga carbon doon sa lupa. Diyan po dumadaan. Pag pumasok doon sa dahon, dadaan sa katawan ng ating mga tanim, papunta sa ugat, sa kanila dinidisperse at napupunta doon sa ating mga lupa. Number 5 principles ay yung integration ng mga farm animals tulad ng manok, baka, kambing, at iba pang mga livestock na pwede natin alagaan at isama natin doon sa ating mga farm systems. Kasi po yung mga animals na yan, yung kanilang mga ihi, yung kanilang dumi ay nagiging pataba sa ating mga pananim. Yung ginagawa po ng mga large scale farms, meron po silang pasturing area. Hinahati po yun nila sa 4. Sa unang section, doon muna nila nilalagay yung mga livestock. Tapos kapag naubos na, isasara nila, ililipat nila yung mga livestock sa pangalawang area para doon naman sila kumain. Tapos pag naubos na doon sa pangatlo, then habang tumatagal yung unang area, dahan-dahan na pong tumutubo yung mga pagkain doon. Kaya pagdating sa pang-4, pag naubos yung pang-4, pagbalik niya sa doon sa pinakaunang area, may makakain na naman po siya. Then habang tumatagal, doon na rin po napupunta yung mga dumi, ihi ng mga kanilang alagang hayop. Pinakasusi po sa carbon farming ay yung relationship between ng ugat, ng lupa at ng microorganisms. Kung maintindihan po natin yan, madali na para sa atin na patabain yung ating lupa at makapag-develop tayo ng isang productive na farm. So sana po nakatulong information na to. Sana tulungan nyo kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba at i-promote natin yung carbon farming. Maraming salamat po. Happy farming!